Isang pirma lang. Iyon lang ang kinailangan para bawiin ang 50 milyong piso na ibinigay ko sa aking nag-iisang anak na lalaki. Isang pirma sa isang dokumento ang nagbenta sa kumpanyang akala niya ay sa kanya. Ang kumpanyang itinayo mula sa abo ng mga pangarap namin ng kanyang yumaong ina. Ibinenta ko ang bahay namin sa Batangas para dito, ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay kung saan naroon ang lahat ng alaala ni Celia, ang aking asawa. Isinuko ko ang aking retirement fund, ang perang dapat sana ay para sa aking katandaan. Ibinigay ko ang lahat, ang bawat huling sentimo na pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon bilang inhinyero. Ibinigay ko sa kanya ang kanyang kinabukasan sa isang silver platter at sa isang pirma lang, binawi ko itong lahat. Marahil ay nagtatanong kayo kung bakit gagawin ito ng isang ama sa sarili niyang anak. Marahil ay iniisip ninyo, anong klaseng ama ang sisira sa pangarap ng kanyang sariling dugo at laman? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung bakit. Nangyari ito sa gabi ng bagong taon. Ang medianoche, ang gabing dapat ay puno ng pag-asa, pagpapatawad at pagsasama ng pamilya. Nasa isang magarbong party ako sa Bonifacio Global City, isang party para sa kumpanya ng aking anak. Ang kumpanyang ako ang nagpondo. Nakatayo ako sa gitna ng karangyaan na ako mismo ang nagbayad. Ang mga kumikinang na ilaw, ang mamahaling champagne, ang masasarap na pagkain na dumadaloy na parang ilog, lahat iyon ay posible dahil sa sakripisyo ko. Ngunit sa gabing iyon, hindi ako ang ama na nagbigay ng lahat. Hindi ako ang co-founder, hindi ako ang unang investor. Sa gabing iyon, isa lang akong estranghero, ang manugang kong si Isabela, ang babaeng minahal ng anak ko, ang siyang unang nagpakita sa akin kung ano talaga ang tingin nila sa akin. Lumapit siya, hindi para batiin ako ng manigong bagong taon, Papa, hindi para magpasalamat. Lumapit siya na may hawak na isang maliit na piraso ng plastik. Isang name badge na may murang lanyard. Inabot niya ito sa akin na may peking ngiti, ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa isang utusan. At pinasa ko ang nakasulat. Hindi ang pangalan ko, hindi Roberto Santos, hindi founder. Isang salita lang. Isang salita na tumagos sa aking puso na parang isang malamig na punyal, tagamasid. Iyan ang isinulat nila, tagamasid. An observer, paulit-ulit kong binasa ang salitang iyon sa aking isipan. Tagamasid. Iyon pala ang tingin nila sa akin. Isang manonood lamang sa tagumpay na ako ang naging sanhi. Isang anino sa gilid, pinapayagang tumingin, ngunit hindi kailanman maging bahagi. Alam nating lahat ang pakiramdam na ito. Ang takot na dulot ng isang teleponong tumutunog sa kalaliman ng gabi. 2:00 noon. Tahimik ang buong kapaligiran. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang mahina kong paghinga. At bigla, ang matinis na tunog ng telepono sa aking tabi. Sa edad nating ito, kapag tumunog ang telepono ng ganitong oras, hindi ito magandang balita. Walang tumatawag ng 2:00 para lang mangamusta. Kabadong-kabado ako habang inaabot ang telepono. Ang kamay ko ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Hello? Ang sagot ko. Ang boses ko ay garalgal pa dahil sa pagkaidlip. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang hikbi. Isang pamilyar na hikbi na nagpabalik sa akin sa panahong bata pa ang aking anak, si Marco. Ang anak kong si Marco ay umiiyak. Papa, ang sabi niya. Ang tinig niya ay basag. Parang tinig ng isang taong nawala na ng pag-asa. Doon ko nalaman ang lahat. Ang anak ko, ang aking nag-iisang Marco, ay nasa bingit ng pagguho. 5 taon na ang nakararaan mula noong gabing iyon. Pero tandang-tanda ko pa ang bawat salita niya, parang kahapon lang nangyari. Sinabi niya sa akin ang lahat, siya ay natanggal sa trabaho. Wala na siyang mapagkukunan. At ang mas masakit pa, palalayasin na sila sa kanilang inuupahan dahil ilang buwan na silang hindi nakakabayad. Ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib habang nagkukwento siya, pero may mas matindi pa siyang dalahin. Buntis si Isabela pa, ang sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Magkakaapo ka na, pero wala akong maipakain sa kanila. Wala akong kwentang ama.
Ang mga salitang iyon ay tumarak sa puso ko bilang isang ama. Ang makita o marinig mong nagdurusa ang iyong anak ay higit pa sa anumang sakit na pisikal. Naramdaman ko ang kanyang kahihiyan, ang kanyang takot. Sinubukan niyang magtayo ng negosyo. Mayroon siyang magagandang ideya, isang startup sabi niya, isang makabagong kumpanya, pero ang mundo ay malupit. 12 investors ang lumapit sa kanya at 12 rin ang tumanggi. Isinara nila ang pinto sa mukha ng aking anak. Sinabi nila na ang ideya niya ay walang patutunguhan, na nagsasayang lang siya ng oras. Habang nakikinig ako sa kanya sa telepono, nakikita ko ang imahe ng aking anak na nakaupo sa dilim, hawak ang kanyang ulo at walang matakbuhan. Siya ay desperado, siya ay takot. At sa sandaling iyon, ako lang ang natitira niyang pag-asa. Hindi ako nakapagsalita agad. Naisip ko ang aking yumaong asawa. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang ina kung naririnig niya ito? Sigurado akong hindi siya magdadalawang isip. Ang pamilya ay pamilya, walang iwanan. Huwag kang mag-alala, anak, ang sabi ko sa kanya. Pinilit kong patatagin ang boses ko para bigyan siya ng lakas. Nandito si Papa, aayusin natin ito. Ibinaba ko ang telepono pero hindi na ako nakatulog muli noong gabing iyon. Nakatingin lang ako sa kisame, iniisip ko ang magiging apo ko. Iniisip ko si Marco. Ang tawag na iyon ang naging mitsa ng lahat. Ang tawag na iyon ang nagtulak sa akin sa isang desisyon na magbabago ng takbo ng aking buhay. Isang desisyon na akala ko ay tama dahil ginawa ko ito para sa pagmamahal pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi ko alam na ang gabing iyon, ang tawag na iyon, ang simula ng aking sariling kalbaryo. Ang awa at pagmamahal ng isang ama ay minsan nagiging kahinaan at sa pagkakataong iyon, handa akong ibigay ang lahat. Huwag lang makitang lumuluha ang aking anak. Kinabukasan pagkatapos ng tawag na iyon, gumising ako na may mabigat na desisyon sa aking puso. Tumingin ako sa paligid ng aking bahay. Ito ang bahay kung saan lumaki si Marco. Ang bawat sulok ay may alaala. Dito siya natutong maglakad. Dito kami nagdiwang ng hindi mabilang na Pasko at Bagong Taon kasama ang kanyang ina. Ang mga dingding na ito ang saksi sa aming kasiyahan at kalungkutan, ngunit kailangan kong pumili ang mga alaala ba ng nakaraan o ang kinabukasan ng aking anak at apo. Ang sagot ay madali para sa isang ama kahit na masakit sa damdamin. Nagpasya akong ibenta ang bahay. Ito ay isang malaking ancestral house sa isang magandang lokasyon. Maraming nagkaka-interes dito noon pa man. Kasama ng pagbebenta ng bahay, kinuha ko rin ang lahat ng aking naipon, ang aking retirement fund. Ang perang pinaghirapan ko ng mahigit 40 taon sa pagtatrabaho. Ito sana ang gagamitin ko para sa aking pagtanda, para hindi ako maging pabigat kahit kanino, pero kailangan ako ng anak ko. Sa kabuuan, nakalikom ako ng 50 milyong piso. 50 milyon. Isang halaga na para sa karamihan ay hindi mauubos sa isang iglap. Isang halaga na kapalit ng aking seguridad at kaginhawaan sa huling yugto ng aking buhay. Ibinigay ko ang lahat ng ito kay Marco. Tandang-tanda ko pa ang araw na nag-usap kami. Nasa isang maliit na kapihan kami. Inilatag ko ang tseke sa mesa. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Papa, sabi niya, na nanginginig ang boses. Sigurado ka ba dito? Ito na ang lahat ng meron ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay ng anak ko na dati ay napakaliit. Ngayon ay magaspang na at puno ng pag-aalala. Naniniwala ako sa iyo, Marco, ang sabi ko. Naniniwala ako sa kakayahan mo at ito ang gusto ng mama mo na magtulungan tayo. Ang kasunduan ay simple. Dahil ako ang nagbigay ng puhunan, ako ay magiging co-founder ng kumpanya. Magkakaroon ako ng 40% ng shares, 40%. Hindi ko naman hinahangad na yumaman palalo. Stern, ang gusto ko lang ay mayroon akong boses at mayroon akong maipapamana sa aking apo balang araw. Nagyakapan kami ng mahigpit. Nangako siya sa akin. Hinding-hindi kita bibiguin, Papa. Palalaguin natin ito. Para sa atin ito. Ang mga salitang iyon ay naging musika sa aking pandinig. Pakiramdam ko ay may silbi pa ako. Nasa edad kong ito, may magagawa pa ako para sa pamilya. Hindi lang ako isang matandang naghihintay ng takip silim. Ako ay kasosyo. Ako ay
Kailangan, ginamit ni Marco ang pera para itayo ang kumpanya, binayaran ang mga utang, kumuha ng opisina, bumili ng mga kagamitan. Nakita kong muling sumigla ang aking anak, nawala ang lungkot sa kanyang mga mata at napalitan ito ng apoy ng determinasyon. Sa mga unang buwan, pakiramdam ko ay nasa alapaap ako. Araw-araw akong pumapasok sa opisina, may sarili akong mesa. Tinatanong ako ni Marco sa mga desisyon. Pakiramdam ko, tama ang ginawa ko. Sulit ang pagbebenta ng bahay, sulit ang pagsasakripisyo ng aking retirement fund. Dahil nakikita kong masaya at matagumpay ang aking pamilya. Akala ko sapat na ang pagmamahal at tiwala. Akala ko ang dugo ay mas matimbang kaysa sa pera. Pero hindi ko naisip na ang 50 milyong piso ay may kakayahang bumulag kahit sa mga taong pinakamamahal mo. Ang sakripisyong ito na buong puso kong ibinigay ay siya palang magiging simula ng aking dahan-dahang pagkawala sa sarili kong pamilya. Lumipas ang panahon, ang kumpanya ay nagsimulang lumago. Mula sa maliit na opisina, lumipat kami sa isang malaking gusali sa Makati. Dumami ang mga empleyado, dumami ang kita. Dapat sana ay masaya ako, dapat sana ay ipinagdiriwang ko ang tagumpay na ito dahil dugo at pawis ko ang naging pundasyon nito. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, naramdaman ko ang pagliit ng aking mundo. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga bagay na madaling ipagkibit-balikat. Sa mga board meeting, madalas akong hindi nasasabihan. Kapag nagtatanong ako, ang sagot ni Isabela, ang asawa ni Marco, ay laging simple at may halong ngiti. Naku Papa, nakalimutan lang namin sabihin sa iyo. Masyado kasing technical ang pinag-usapan, baka sumakit lang ang ulo mo. Technical, iyon ang paborito nilang salita. Ipinaparamdam nila na dahil matanda na ako, hindi ko na maiintindihan ang takbo ng makabagong negosyo. Dati ang titulo ko ay co-founder. Nakalagay iyon sa pintuan ng aking opisina. Isang araw pagpasok ko, pinalitan na ang plaka. Ang nakasulat na lamang ay investor. Tinanong ko si Marco tungkol dito. Bakit pinalitan? Ang sagot niya ay umiwas ng tingin. Branding lang iyon pa? Mas maganda pakinggan sa mga kliyente? Huwag mo na intindihin. Titulo lang yan. Pero alam ko ang pakiramdam ng dahan-dahang tinutulak palabas. Mula sa pagiging investor, naging silent partner na lang ang tawag nila sa akin. Silent, tahimik. Ibig sabihin, bawal nang magsalita, bawal nang makialam. Si Isabela ang unti-unting kumukuha ng renda. Siya ang nagpapatakbo ng lahat. Matalino siya, oo, pero may lamig sa kanyang pamamalakad. At sa tuwing nagtatama ang aming mga mata, nararamdaman ko na para sa kanya ako ay isang hadlang na lang, isang matandang kailangang tiisin dahil may pera. Isang araw, dumating ako sa opisina at nakita kong ginawang tambakan ng mga files ang aking mesa. Wala na ang aking upuan. Kailangan kasi namin ng space para sa bagong accounting team, Papa, sabi ni Isabela habang nagmamadaling dumaan. Tutal, minsan ka na lang naman pumunta dito. Pwede ka naman tumambay sa pantry kung gusto mong magkape. Sa pantry? Ang co-founder, ang taong nagbigay ng 50 milyong piso para mabuo ang kumpanyang ito ay pinapapunta na lang sa pantry para magkape. Masakit, sobrang sakit. Pero hindi ako kumibo. Ayaw kong maging dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa. Ayaw kong ilagay si Marco sa gitna. Kaya tinanggap ko ang pagiging dekorasyon na lang sa kumpanyang ako ang nagtanim. Nakikita ko si Marco na sunod-sunuran kay Isabela. Tuwing titingin siya sa akin may halong awa at hiya sa kanyang mga mata, pero wala siyang ginagawa. Wala siyang sinasabi. Ang katahimikan ng anak ko ang mas masakit kaysa sa talim ng dila ng manugang ko. Ang unti-unting pagbura sa akin ay hindi biglaan. Ito ay dahan-dahan, pino at planado. Parang pagbabalat ng sibuyas, unti-unting inaalis ang bawat layer ng aking dignidad hanggang sa wala nang matira kundi luha. Isang Sabado ng hapon, dinala nila sa bahay ang aking apo, si Lucas. Siya na lang ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ko ngayon. Abala raw sina Marco at Isabela sa isang business trip, kaya nakiusap silang bantayan ko muna ang bata. Siyempre, pumayag agad ako. Ang makasama ang apo ko ay ang pinakamagandang pahinga mula sa sama ng loob na nararamdaman ko.
Habang natutulog si Lucas sa sofa, napansin ko ang laptop ni Isabela na naiwan sa center table. Bukas ito. Umiilaw ang screen. Alam kong hindi tama na pakialaman ang gamit ng iba. Pinalaki ako na may respeto sa pribadong gamit, pero tila may kung anong puwersa na humihila sa akin palapit doon, baka dahil sa kutob. Ang kutob ng isang matanda na bihirang magkamali. Lumapit ako, isinuot ko ang aking salamin. Ang nasa screen ay isang draft ng kontrata, isang dokumento na may pamagat na Shareholder Restructuring Agreement. Pinasa ko ito. Sa una mahirap intindihin ang mga legal na termino. Pero habang binabasa ko ang mga numero, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Nakasaad sa plano na mag-i-issue sila ng mga bagong shares ng kumpanya. Pero hindi ako kasali. Ang tawag dito sa negosyo ay dilution. Ang epekto nito ay papaliitin ang porsyento ng pag-aari ko. Mula sa 40% na pinagkasunduan namin, ibababa nila ang aking shares sa 12% na lamang. 12. At hindi lang iyon, may isa pang sugnay sa dulo ng dokumento, isang plano para bilhin ang natitira kong shares. Ang tawag nila ay buyout. At ang presyo, 10 milyong piso, 10 milyon, namutla ako, napaupo ako sa tabi ng natutulog kong apo. Nagbigay ako ng 50 milyon, ibinenta ko ang bahay ko, ibinigay ko ang kinabukasan ko. Ang kapalit ay 40%. Ngayon, gusto nilang gawing 12% na lang iyon at bayaran ako ng 10 milyon, lugi ako ng 40 milyon, pero higit sa pera, ang ninanakaw nila sa akin ay ang tiwala. Ito ay pagnanakaw, harapan at walang hiya. At ang masakit, ang may pakana nito ay ang sarili kong pamilya. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan sa ibaba ng dokumento. Prepared by Isabela. At sa tabi nito, may espasyo para sa pirma ng President, ang pangalan ni Marco. Alam ba ito ng anak ko? Pumayag ba siya dito? O nililin lang din siya? Pero kilala ko si Marco. Hindi siya pipirma sa isang bagay na hindi niya binabasa. Kung matutuloy ito, ibig sabihin ay pumayag siya. Pumayag siyang lokohin ang sarili niyang ama. Pumayag siyang tapakan ang sakripisyo ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinuha ko ang aking cellphone. Kinuhaan ko ng litrato ang screen ng laptop. 1, 2, 3 shots. Kailangan ko ng ebidensya. Dahil kung totoo ito, kung talagang gagawin nila ito sa akin, hindi na ito usapin ng pamilya. Ito ay digmaan na. Tumingin ako sa apo ko na mahimbing ang tulog. Walang kamalay-malay sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Tumulo ang luha ko, hindi para sa pera, kundi para sa pagkawala ng anak na pinalaki ko. Ang Marco na kilala ko ay patay na. Ang nasa harap ko na lang ay isang estranghero na handang ipagpalit ang ama niya para sa tubo at salapi. Isinara ko ang laptop, pero ang sugat sa puso ko ay nakabukas na at hindi na ito kailanman maghihilom. Ang pagmamaneho pauwi mula sa Rockwell patungo sa aking maliit na studio sa Mandaluyong ay ang pinakamahabang 40 minuto ng aking buhay. Hindi ko binuksan ang radyo. Ang tanging naririnig ko ay ang pag-ulit-ulit ng mga numero sa aking isipan. 12%, 10 milyon. Ang mga numerong iyon ay hindi lang kumakatawan sa pera, kumakatawan sila sa halaga na itinakda nila sa akin. 10 milyon. Iyon na lang pala ang halaga ng bahay namin ni Celia. Iyon na lang pala ang halaga ng aking buong retirement. Iyon na lang pala ang halaga ng sakripisyo ng isang ama. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa kalungkutan noong una. Ito ay isang uri ng sakit na may kasamang galit, isang malamig at tahimik na galit na nagsimulang umapoy sa loob ko. Pagdating ko sa aking apartment, ang unang ginawa ko ay tawagan si Ana. Ang anak kong babae, ang aking bunso, na laging may matalas na pakiramdam. Mula pa sa simula, mayroon na siyang pagdududa kay Isabela. Hindi niya ito direktang sinabi, ngunit nararamdaman ko ito sa kanyang mga tanong, sa tono ng kanyang boses. Kamusta po kayo pa? Kinakausap po ba kayo ni Marco? Kasama po ba kayo sa mga desisyon? Mga tanong na nooy winawalang bahala ko lang. Nang marinig niya ang panginginig sa aking boses, agad siyang nag-alala. Pa, anong problema? At doon, sa wakas, inilabas ko ang lahat.
Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa laptop, ang dokumento, ang plano ng delusion, ang alok na buyout. Sa bawat salitang binibitawan ko, nararamdaman kong nababawasan ang bigat sa aking dibdib, ngunit napapalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Nang magsalita si Ana, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bagsik. "Pa, pagnanakaw po iyan," sabi niya. "Hindi man ito ordinaryong pagnanakaw na may baril, pero pagnanakaw pa rin iyan sa inyo. Ibinigay ninyo sa kanila ang lahat, at ito ang igaganti nila." Huminga siya ng malalim. "Kailangan ninyong tumawag ng abogado. Ngayon din, ite-text ko sa inyo ang pangalan at numero. At Timer Reyes." Dalubhasa siya sa mga ganitong kaso. "Pa, ipangako ninyo sa akin, tatawagan ninyo siya sa Lunes ng umaga. Huwag na ninyong patagalin." "Pangako anak," sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ng tawag, nagtungo ako sa isang sulok ng aking apartment kung saan nakatago ang isang lumang metal na filing cabinet. Dala-dala ko ito mula pa sa Batangas. Dito ko itinatago ang lahat. Si Celia ay madalas akong biruin tungkol sa aking pagiging metikuloso. "Roberto, bakit mo pa itinatago ang resibo ng blender na sira na?" sasabihin niya. At ako naman ay sasagot, "Hindi mo alam, baka kailanganin balang araw." At sa gabing iyon, napatunayan kong tama ako. Pinuksan ko ang drawer. Nandoon ang lahat nakaayos ng perpekto sa mga folder na may label. Ang orihinal na kasunduan na pinirmahan namin ni Marco. Bawat email, bawat text message tungkol sa pera, estratehiya at mga desisyon. Lahat ng kopya ng mga dokumento ng kumpanya. Sa loob ng 40 taon bilang inhinyero, natutunan kong ang bawat detalye ay mahalaga. Kapag nagtatayo ka ng isang tulay, kailangan mong itago ang blueprint. Kailangan mong itala ang bawat sukat, bawat material, bawat pagbabago. Dahil balang araw, baka kailanganin mong malaman kung saan eksakto matatagpuan ang mga mahihinang punto. At sa sandaling iyon, ang kumpanyang itinayo ko ay naging isang istruktura na kailangan kong suriin para sa mga bitak. Ang aking mga lumang file, sila ang aking blueprint. Kinabukasan Lunes, tinawagan ko si Atizer Reyes. Ang kanyang boses ay profesional at direkta. Nag-set kami ng isang pulong. Sa aming unang pag-uusap, inilatag ko ang lahat sa kanyang mesa. Ang mga dokumento, ang mga litrato ng screen ng laptop, ang mga kopya ng email. Tahimik siyang nakinig, sinusuri ang bawat papel. Pagkatapos ng halos 1 oras, tumingin siya sa akin. "Mr. Santos," sabi niya, "mayroon po kayong napakalakas na kaso. Ang orihinal na kasunduan ay may mga probisyon para protektahan kayo bilang isang founder. Ang ginagawa nila ay isang malinaw na paglabag." "Anong dapat kong gawin?" tanong ko. "Sa ngayon wala," sagot niya na ikinagulat ko. "Huwag ninyo silang komprontahin. Huwag ninyong ipaalam na alam ninyo. Maging ang gusto nila na kayo ay maging isang silent partner. Ang kailangan nating gawin ngayon ay magtipon ng mas maraming ebidensya. Idokumento ninyo ang lahat, bawat pagpupulong na hindi kayo inimbita. Bawat pag-uusap kung saan kayo ay binabalewala, isulat ang petsa, oras, kung sino ang nandoon, bawat maliit na bagay. Itinayo nila ang kanilang kaso laban sa inyo ng palihim. Itatayo natin ang atin ng may katumpakan, tulad ng isang inhinyero na nagtatayo ng isang gusali brick by brick. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng isang bagong layunin. Ang aking kalungkutan ay napalitan ng estratehiya. Ang aking sakit ay napalitan ng pasensya. Naging anino ako sa loob ng kumpanyang ako ang nagpondo. Dumadalaw pa rin ako, nauupo sa isang sulok, nagkukunwaring nagtatrabaho sa aking laptop. Ngunit ang totoo, ako ay nagmamasid. Nakikinig, nagdodokumento. Narinig ko isang araw si Isabela na kausap ang isang bagong empleyado. "Sino po iyon?" tanong ng bata, tumuturo sa akin. Sumulyap si Isabela at ngumiti. Si Roberto iyan, ang tatay ni Marco. Gusto niya kasing maramdaman na kasali pa rin siya." Sweet, di ba? Inilabas ko ang aking telepono at tahimik na nag-type, June 14. Sinabi ni Isabela sa empleyado na gusto kong maramdaman na kasali.
Mapanlait na komento, isang summer party ang idinaos. Nalaman ko lang ito dahil nakita ko sa social media. Walang imbitasyon. Dumating pa rin ako, kumain akong mag-isa, nakatayo. Nakita ako ni Marco. Pa, hindi ko po alam na darating kayo, sabi niya, halatang hindi komportable. Nasa Slack po kasi. Isang mabilis na tapik sa balikat at umalis na siya. Kinuhanan ko ng litrato ang mga mesang puno ng mga taong nagtatawanan, mga mesang walang lugar para sa akin. Sa bawat buwan na lumilipas, ang aking folder para kay Atay de Reyes ay lalong kumakapal. Ito ang naging blueprint ko. Hindi isang blueprint para magtayo, kundi isang blueprint para sa paggiba. Isang plano na isasagawa ng may surgical precision. Sinabi sa akin ni Atay de Reyes, hayaan ninyo silang gawin ang kanilang formal na anunsyo. Hayaan ninyong isugal nila ang lahat sa isang gabi. At sa gabing iyon, kapag akala nila ay nanalo na sila, doon natin hihilahin ang pundasyon. At naghintay ako. Naghintay ako ng 8 buwan para sa perpektong sandali, para sa gabi ng bagong taon. Ang gabi ng medianoche ay malamig, ngunit hindi kasing lamig ng pagtanggap na sumalubong sa akin sa lobby. Pagkatapos makuha ang aking badge na tagamasid, umakyat ako sa elevator. Ang bawat palapag na nadadaanan ay tila isang pagbilang patungo sa isang hindi maiiwasang konfrontasyon. Pagbukas ng mga pinto sa 2 palapag, ang ingay ng party ay bumungad sa akin. Isang ingay na parang banyaga, kahit na ang bawat nota ng musika at bawat kislap ng ilaw ay binayaran ng aking sakripisyo. Hawak-hawak ko ang aking plastik na baso habang naglalakad ako sa gitna ng jamjong. Nakikita ko ang mga mukha ng mga taong hindi ko kilala, mga batang empleyado na puno ng sigasig, mga investor na may mga ngiting puno ng kumpiyansa. Sila ang hinaharap ng Tech Fund Solutions. At ako? Ako ang nakaraan na gusto nilang ibaon sa limot. Natagpuan ko ang isang lugar malapit sa mga bintanang salamin kung saan tanaw ang kumikinang na skyline ng Maynila. Mula roon, pinanood ko ang lahat na parabang nanonood ako ng isang pelikula. Ang aking anak, si Marco, ay nasa entablado, ang sentro ng atensyon. Ang kanyang suit ay perpektong lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang ngiti ay malawak. Mukha siyang isang tao na nagmamay-ari ng mundo. Matik, sa kanyang tabi ay si Isabela, ang kanyang reyna, nagniningning sa isang mamahaling bestida. Sila ang perpektong mag-asawa, ang larawan ng tagumpay. At pagkatapos, nagsalita si Marco. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid, puno ng awtoridad. 5 taon na ang nakalipas, ang Tech Fund Solutions ay isang ideya lamang, isang pangarap na sinabi ng karamihan ay hindi magtatagumpay. Napatigil ako. Tumingin ako sa paligid, sa mga mukha ng mga taong nakikinig na tumatango sa kanyang mga salita. Itinayo namin ang kumpanyang ito mula sa wala. Mula sa wala. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok mula sa wala. Ang 50 milyong piso ba ay wala? Ang bahay namin ni Celia, ang aking retirement fund, ang aking mga walang tulog na gabi, lahat ba iyon ay wala? Sa isang pangungusap, binura niya ako, binura niya ang aking sakripisyo, binura niya ang kanyang sariling kasaysayan. Patuloy siyang nagsalita. Sa tulong ng pananaw ng aking asawa, ng aming hindi kapani-paniwalang team, at sa tiwala ng mga investor na naniwala sa amin. Walang binanggit na ama, walang pasasalamat sa pundasyon. Itinaas niya ang kanyang kristal na baso. Isang pagpupugay sa 5 taon ng paglago at isang pagpupugay sa Series A funding na magdadala sa atin sa susunod na antas, manigong bagong taon sa lahat. Nagpalakpakan ang lahat, nagumpugan ang mga baso. Ang tunog ng tagumpay ay nakakabingi. Ngunit para sa akin, ito ang hudyat. Ito na ang sandali. Habang ang lahat ay abala sa pagbati sa isa't isa, lumapit si Isabela sa akin. Ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng ice sculpture sa tabi niya. Roberto, sabi niya, ang kanyang tono ay parang nag-uutos sa isang katulong. Pwede po bang tumulong sa Champagne Tower? Kailangan po namin ng matangkad para maabot ang pinakataas na baitang. Ito na ang huling patak.
Hindi lang nila ako ginawang isang tagamasid, ginagawa na nila akong isang utusan sa sarili kong party. Tiningnan ko siya, hindi na ang nasasaktang ama, kundi ang inhinyero na handa ng pasabugin ang tulay. Kalmado kong inilabas ang aking telepono. Ang screen ay nag-iilaw sa aking mukha. Sa totoo lang, sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang emosyon. May ipapadala akong mahalagang email. Sa tingin ko, gusto ninyo itong basahin. Nawala ang kanyang ngiti. Napalitan ito ng pagkalito. Ano? Hindi ko siya pinansin. Binuksan ko ang aking email app. Nandoon na ang draft, naghihintay. Ang email na binuo namin ni Ate Reyes sa loob ng 3 buwan. Ang bawat salita ay pinili ng may katumpakan. Ang bawat parirala ay isang legal na patibong. Subject, pag-aaktibo ng mga karapatan ng founder at abiso sa proteksyon ng equity. Ang mga pangalan ng lahat ng tatanggap ay nakalista. Marco, Isabela, ang buong board of directors, ang 3 venture capital firms at ang kanilang abogado. Naka-CCC si Atty. Reyes. 10 minuto bago maghating gabi, nagsimulang mag-countdown ang DJ. 9 minuto pa mga kaibigan. Ang aking hinlalaki ay nakapatong sa send button. Tiningnan ko si Marco na masayang nakikipagtawanan sa mga investor, walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng sumalanta. Tiningnan ko si Isabela na ngayon ay nakatitig sa akin na may pagtataka at bahagyang inis. Ang countdown ay nagpatuloy. 5, 4, 3. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Ang aking puso ay kalmado. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. Ito ay pagtatama ng isang malaking pagkakamali. 2, 1. Ipinadala ko ang email ng eksaktong 11:59 and 47 seconds ng gabi, 13 segundo bago ang bagong taon. Manigong bagong taon. Sumabog ang konfeti, umugong ang mga turutot, nagyakapan ang mga tao. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang mga kumikinang na screen ng mga telepono sa buong silid. Sa eksaktong sandali na ang mga konfeti ay bumagsak mula sa kisame at ang hangin ay napuno ng mga sigaw ng Happy New Year. Isang ibang uri ng liwanag ang nagsimulang kumalat sa silid. Hindi ito mula sa mga ilaw ng party o sa mga paputok sa labas. Ito ay ang malamig at asul na liwanag mula sa mga screen ng smartphone. Isa-isa ang mga telepono ay nagsimulang mag-vibrate at umilaw sa mga bulsa at clutch bag. Ang selebrasyon ay biglang nagkaroon ng isang digital na soundtrack, ang tunog ng mga notification ng email. Ang unang nakapansin ay isa sa mga pangunahing investor, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mamahaling relo. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne sa isang kamay. Ngunit ang kanyang kabilang kamay ay automatikong kinuha ang kanyang telepono. Nakita ko ang kanyang ngiti na dahan-dahang nawala habang binabasa niya ang screen. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Bigla ang champagne sa kanyang kamay ay tila hindi na mahalaga. Ibinaba niya ito at nagsimulang mag-type ng mabilis. Sumunod ang isa pang board member, isang babae na kausap si Isabela. Napatigil siya sa gitna ng kanyang pangungusap nang makita ang notification. Ang kanyang masayang ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang malamig at propesyonal na maskara. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan at pagkatapos ay dumapo ang mga ito sa akin. Isang maikling sandali nagkatinginan kami, walang salitang binitawan, ngunit sa kanyang tingin alam kong naintindihan niya, ang party ay tapos na. Ang lason ng aking email ay kumalat ng mabilis, mas mabilis pa kaysa sa chismis. Ang mga grupo ng mga taong nagtatawanan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, pinalitan ng mga bulungan at mga seryosong mukha na nakatutok sa kanilang mga telepono. Ang abogado ng kumpanya na nakita kong nakikipagbiruan kanina ay biglang namutla. Hinila niya ang kwelyo ng kanyang barong na parabang bigla siyang sinasakal. Sa gitna ng lahat ng ito, si Marco ay nasa kanyang sariling mundo pa rin. Abala siya sa pagtanggap ng mga pagbati, sa pagkamay sa mga tao, sa pagiging hari ng kanyang kastilyo. Ang kanyang telepono ay naiwan niya sa mesa ng founding team
nagvi-vibrate ng walang tigil, ngunit hindi niya ito naririnig sa gitna ng ingay. Si Isabela ang unang nakakita nito. Ang kanyang mga mata na laging alerto sa anumang banta ay napansin ang walang tigil na pag-vibrate ng telepono. Kinuha niya ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa niya ang aking email. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang galit. Para siyang isang estatwa na biglang nabasag, hindi siya nagsalita. Mabilis siyang lumapit kay Marco, hinila ang kanyang braso ng may puwersa at itinulak ang telepono sa kanyang mukha. "Basahin mo," narinig kong sabi niya. Ang kanyang boses ay isang galit na bulong. Naguguluhan, kinuha ni Marco ang telepono. Habang nagbabasa siya, ang kanyang buong katawan ay nagbago. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang ngiti sa kanyang mukha ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ang kamay na may hawak ng telepono ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa screen, sa mukha ni Isabela at pagkatapos sa akin. Sa gitna ng nagkakagulong selebrasyon, nagtama ang aming mga mata. Walang konfeti, walang champagne, walang ibang tao. Tanging ang 5 taong distansya at ang isang email na sumira sa lahat. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkalito, ang sakit at ang simula ng takot. Itinulak niya ang mga tao sa kanyang daan, sumisiksik sa jamjong para makarating sa akin. Si Isabela ay sumunod sa likuran niya. Ang kanyang sariling telepono ay nakadikit na sa kanyang tainga, desperadong tumatawag kung kanino. Ang mga investor ay nagsimula ng maglakad patungo sa exit. Walang paalam, walang paliwanag. Ang isang party na sinimulan nila na may pangako ng milyon-milyon ay biglang naging isang legal na bangungot na ayaw nilang maging bahagi. Nang sa wakas ay makarating si Marco sa harap ko, ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang multo. Ang kanyang paghinga ay mabigat. "Pa," sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. "Anong ginawa ninyo?" Tiningnan ko siya, ang aking anak, ang lalaking minsan kong itinuring na aking pinakamalaking tagumpay. "Ang dapat mong ginawa," kalmado kong sagot, "ang tuparin ng iyong pangako." "Pa, teka lang. Pwede po nating ayusin to. Pwede po tayong mag-usap." Ang kanyang boses ay puno ng panik. Naglakad ako patungo sa elevator, hindi siya pinapansin. Sumunod siya, na para bang isang anino. "May 5 taon ka para kausapin ako, Marco," sabi ko, hindi lumilingon. Sa halip, binigyan mo ako ng isang badge. "Joke lang po yon, pa. Hindi po yon." Hindi iyon isang biro. Putol ko sa kanya. Sa wakas ay humarap ako nang pindutin ko ang pindutan ng elevator. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Walang anuman doon ang biro, ang paglimot sa akin, ang pagtatangkang nakawin ang pinaghirapan ko. Hindi iyon biro. Pumukas ang mga pinto ng elevator. Pumasok ako sa loob. "Pakiusap." Ang kanyang boses ay basag na, puno ng pagsusumamo. "Huwag ninyong sirain ang lahat ng binuo ko." Ang mga salitang iyon ang huling tumatak sa akin, ang lahat ng binuo ko. Tumingin ako sa kanya, sa aking anak, sa lalaking kinuha ang lahat ng ibinigay ko at nagpasyang hindi sapat yun para alalahanin kung saan ito nanggaling. "Wala akong sinisira, Marco," sabi ko, habang dahan-dahang sumasara ang mga pinto. "Pinatigil ko lang ang pagpapanggap mong mag-isa mo itong binuo." Ang huling nakita ko ay ang kanyang desperadong mukha bago tuluyang sumara ang mga pinto. Habang bumababa ang elevator, naririnig ko pa rin ang umuugong na musika mula sa party sa itaas. Ngunit alam ko na ang selebrasyon ay patay na. Isang email, isang pirma. Iyon lang ang kinailangan para gumuho ang kanilang kastilyong buhangin. Paglabas ko sa malamig na hangin ng gabi, huminga ako ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong malaya ako. Ang sumunod na 24 na oras ay isang bagyo ng katahimikan sa aking panig at isang bagyo ng kaguluhan sa kanila. Ang aking telepono na bihirang tumunog nitong mga nakaraang taon ay biglang hindi tumigil sa pag-vibrate. Para itong isang hayop na biglang nagising. 47 missed calls pagsapit ng tanghali ng araw ng bagong taon.
23 mula kay Marco, 12 mula kay Isabela, 8 mula sa abogado ng kumpanya, 4 mula sa mga hindi kilalang numero na marahil ay mga board member or investor. Ngunit hindi ko sinagot ang kahit isa sa mga ito. Sa halip, gumawa ako ng kape. Umupo ako sa tabi ng bintana ng aking maliit na studio apartment at pinanood ang hamog na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng Mandaluyong. Bawat buzz ng aking telepono ay isang paalala ng kanilang desperasyon, ngunit hindi ito nagdulot sa akin ng kasiyahan. Wala akong naramdaman. Isang kakaibang kapayapaan, ang katahimikan pagkatapos ng isang matagal na digmaan. Ang laban ay tapos na. Ngayon na ang panahon para kolektahin ang mga nasira. Ang tanging tawag na sinagot ko ay ang tawag mula kay Ana. Pa, sabi niya, halata ang pag-aalala. Okay lang po ba kayo? Ginawa ko na, anak, simpleng sagot ko. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Mabuti po, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamalaki. Ngayon, umuwi na po kayo. Dito sa Cebu, manatili po kayo sa amin. Ang kanyang alok ay hindi lang isang imbitasyon. Ito ay isang kanlungan. Seryoso po ako pa. Hindi lang para bumisita, umuwi na po kayo ng tuluyan. Tiningnan ko ang paligid ng aking maliit na apartment. 400 metro kwadrado na hindi ko kailanman naramdaman na tahanan. Sige anak, sabi ko. Uwi na ako. Noong Enero 3, nakipagkita ako kay Atoy Reyes sa kanyang opisina sa Makati. Nakangiti siya pagpasok ko ya. Mr. Santos, magandang balita, sabi niya. Umatras na ang lahat ng 3 venture capital firms. Nang walang suporta nila, hindi maisasara ng tech fund ang kanilang Series A. Ang kumpanya ay nasa limbo hanggat hindi nare-resolba ang inyong posisyon. Anong sinusubukan nilang gawin? Tanong ko. Si Isabela ay nagtutulak ng demanda. Gusto niyang questionin ang founding agreement. Ngunit si Marco ay naiipit sa gitna. Tumawag siya sa aking opisina kahapon, nagtatanong kung may paraan para maayos ito. Umiling si Ate Reyes. Sinabi ko sa kanya na huli na para sa negosasyon. Kung walang kapital, ang kumpanya ay patay na. Marahil ay mayroon na lang silang 6 na buwan na pondo. Tumango ako. Wala akong naramdaman. Walang awa. Walang galit. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Noong Enero 6, tumawag si Atiano Reyes na may isang hindi inaasahang alok. Isang kalabang kumpanya, isa sa mga kumpanyang matagal nang kinakalaban ng tech fund ang gustong bilhin ang aking buong 40% na share. Ang alok, 100 milyong piso. Gusto nila ang teknolohiya, paliwanag ni Asi. Reyes, ang team ay pangalawa na lang sa kanila. Nag-isip ako sandali. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Sabihin mo sa kanila, sabi ko sa aking abogado, 120 milyon. At pananatilihin nila ang magagaling na inhinyero. Hindi si Marco, hindi si Isabela. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Mr. Santos, iyan ay 120 milyon, ulit ko. O pananatilihin ko ang aking mga share at panoorin ang kumpanya na mamatay. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Ateno Reyes. Sige po, tatawagan ko sila. Sa loob ng 1 oras, tumawag siyang muli. Pumayag sila. Noong Enero 8, naisara ang kasunduan. 120 milyong piso ang ipinasok sa aking bank account. Ibinigay ko sa kanila ang 50 milyon na galing sa abo ng aking nakaraan. Ngayon, naglalakad ako palayo na may higit sa doble niyon. Ngunit tulad ng sinabi ko, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking dignidad. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Marco. Ang huling mensahe na matatanggap ko mula sa kanya. Papakiusap! Pwede po ba tayong mag-usap? Nag-type ako ng sagot. May 5 taon ka. Tinitigan ko ito sandali. Pagkatapos, binura ko ito. Sa halip, iblinak ko ang kanyang numero. May mga pag-uusap na tapos na bago pa man magsimula. Nakatayo ako sa gitna ng aking walang laman na studio apartment. Ang lahat ng aking ari-arian ay kasya sa ilang mga kahon. Sa counter, may isang huling bagay na naiwan.
ang Tagamasid Badge mula sa gabi ng bagong taon. Itinago ko ito, hindi ko alam kung bakit noong una. Ngunit ngayon, alam ko na ito ay isang ebidensya. Hindi sa ginawa nila sa akin, kundi sa kung ano ang tinanggihan kong maging. Iniwan ko ito roon. Hayaan na ang susunod na uupa ang magtaka kung ano ang ibig sabihin nito. Kinuha ko ang litrato ni Celia at lumabas ako ng pinto, hindi na lumingon pa. Ang daan patungong Cebu ay naghihintay. 1 taon, 1 buong taon ang lumipas. Ang hangin dito sa Cebu ay iba, mas magaan, mas malinis. O baka naman ang bigat na dating nasa aking dibdib ang siyang nawala. Mula sa bintana ng bahay ng aking anak na si Ana, tanaw ko ang dagat. Ang asul na tubig ay kumikinang sa ilalim ng araw, isang malawak na paalala ng kapayapaan at walang katapusang posibilidad. Malayo na ito sa konkretong gubat ng Maynila. Malayo na sa mga salaming pader ng isang opisina kung saan ako minsan ay naging isang multo. Ngayong gabi ay medianoche na naman, ngunit ang gabing ito ay ibang-iba sa nakaraang taon. Walang mga maggarbong dekorasyon, walang mga waiter na may bow tie, walang mga estranghero na may mga peking ngiti. Ang naririto lang ay ang amoy ng litson manok na inihahanda ng aking manugang na si Paolo, na may kasamang amoy ng sariwang rosemary mula sa kanilang maliit na hardin. Ang hangin ay puno ng tawanan ng aking 3 apo na abala sa pag-aayos ng mesa para sa aming hapunan. Mayroon akong upuan sa mesa ngayong gabi, isang tunay na upuan. Hindi ito isang puwesto sa isang standing reception area. Hindi ito isang courtesy. Ito ay isang lugar na inilaan para sa akin. Lolo Berto, tawag ni Maya, ang aking 8 taong gulang na apo, habang hawak-hawak ang isang maliit na piraso ng karton at isang violet na marker. Saan po ninyo gustong umupo? Napangiti ako. Isang simpleng tanong, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang tanong na narinig ko sa loob ng 5 taon. Hindi na ito, tumayo ka lang diyan. Hindi na ito, tumulong ka sa Champagne Tower. Ito ay, saan mo gusto? Isang pagkilala sa aking presensya, isang paggalang sa aking kagustuhan. Kahit saan, apo, malambing kong sagot, hindi po pwede, sabat ni Liam, ang panganay, na seryoso ang mukha. Sa edad na 11, siya ang tagapagpatupad ng mga patakaran sa bahay. Kailangan po ninyong pumili, lahat po kami pumipili ng aming upuan. Sumulyap ako kay Ana, na abala sa pagmamasa ng harina para sa dessert. Nakita niya ang aking tingin at ngumiti, isang mangiti na nagsasabing, sige na pa, bahagi ka na nito. Tumingin ako pabalik kay Maya na matiyagang naghihintay ng aking sagot, ang kanyang marker ay nakahanda. Sige, sabi ko, gusto kong umupo sa tabi mo. Nagningning ang kanyang mga mata na parang 2 bituin. Sige po, masaya niyang sabi, at maingat na sinimulang isulat ang aking pangalan sa karton. Loloberto. Ang mga letra ay hindi pantay-pantay, medyo baluktot. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang name card sa buong mundo. Habang papalapit ang hating gabi, ang bahay ay lalong sumasaya. Dumating ang mga kapitbahay ni Ana at Paolo kasama ang kanilang mga anak. Ang bahay ay naging isang masiglang lugar ng komunidad, puno ng kwentuhan, halakhakan at tunog ng mga batang naghahabulan. Walang sino man dito ang nagtanong kung sino ako. Walang sino man ang tumingin sa akin na parang isang kasangkapan. Dito, ako si Lolo Berto. Ako ang ama ni Ana. Ako ay pamilya. Lumabas ako sandali sa beranda para damhin ang malamig na hangin. Ang langit ay puno ng mga bituin. Sa di kalayuan, naririnig ko na ang mga unang putok ng paputok, isang paunang pagbati sa paparating na bagong taon. Okay lang po kayo pa? Si Ana ay nasa tabi ko na pala. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa sa akin, hindi na nagtatanong kung gusto ko. Alam na niya. Sa loob ng 1 taon na paninirahan ko dito, natutunan na naming muli ang wika ng isa't isa, ang wika ng pamilya na hindi nangangailangan ng maraming salita. Oo, anak, okay na okay ako, sabi ko, habang hinihigop ang mainit na kape. Natahimik kami sandali, pinapanood ang mga ilaw sa kabilang isla. Pagkatapos nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahinahon. Tumawag po si Marco kahapon. Hindi ako kumibo.
Natutunan ko ng huwag mag-react. Hinintay ko lang siyang magpatuloy. Sabi niya, wala na raw si Isabela. Iniwan na raw siya. Sinusubukan daw niyang bumangon muli. Humihingi siya ng payo. Humigop ulit ako ng kape. Ang init nito ay gumapang sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hawa? Galit? O wala na lang? Anong sinabi mo? Tanong ko. Sumulyap siya sa akin. Sinabi ko po na busy kayo. Isang maliit na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Busy? Totoo naman, di ba? Sabi niya. At marahan akong siniko. 3 startup na po ang natulungan ninyo sa loob ng 6 na buwan. Tinuturuan ninyo ang mga batang founder kung paano protektahan ang kanilang equity. Busy po talaga kayo. Tama siya, pagkatapos kong lumipat dito, dahan-dahan akong nagtayo muli. Hindi ng isang kumpanya, kundi ng isang advokasya. Ang balita tungkol sa nangyari sa Tech Fund Solutions ay kumalat sa mundo ng mga startup. Ang mga batang negosyante, ang mga takot at walang karanasan ay nagsimulang maghanap sa akin. Lumalapit sila na may dalang mga term sheet na hindi nila maintindihan, na may mga kwento ng mga partner na mapanlamang. Tinutulungan ko sila. Ibinabahagi ko ang aking mga pagkakamali para hindi na nila ito danasin. Tinitiyak ko na wala nang sino man sa kanila ang magtatapos sa likod ng kanilang sariling kumpanya na may suot na taga-Masid badge. Ito na ang aking bagong layunin, ang aking paraan para bigyan ng kahulugan ang sakit na aking naranasan. Proud po ako sa inyo pa, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Tiningnan ko siya, ang aking anak na babae, ang anak na nanatili, ang anak na laging tumatawag, ang anak na nagbigay sa akin ng isang bagong tahanan. Ang aking puso ay napuno ng pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Alam ko anak, yun na lang ang nasabi ko. Bumalik kami sa loob ng mag-11:59 na. Ang lahat ay nakapalibot sa sala, ang mga bata ay nasa sofa, sabik na nagbibilang. Nagbuhos si Paulo ng champagne, may nagabot sa akin ng isang baso. Kristal, hindi plastic. Hinila ni Maya ang laylayan ng aking damit. Lolo, mag-wish po kayo pagdating ng hating gabi, pulong niya. Ano bang wish mo? Tanong ko. Ngumiti siya ng malaki. Sikreto po, baka hindi magkatotoo. 10, 9, nagsimulang magbilang ang lahat. Inilibot ko ang aking paningin. Si Ana tumatawa kasama si Paulo. Ang mga batang sumisigaw sa tuwa. Ang aking violet na name card na nakapatong sa mesa. Ang init ng mga ilaw. Ang init ng pagmamahal. 3, 2, 1. Manigong bagong taon. Ang silid ay sumabog sa sigawan yakapan at tunog ng nag-umpugang mga baso. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ko inisip ang nawala sa akin. Hindi ko inisip ang bahay sa Batangas, ang pera o ang anak na nagkulang. Ang iniisip ko ay ang aking pinili. Pinili ko ang aking sarili. Pinili kong umalis sa isang lugar kung saan ako binura at natagpuan ko ang daan pabalik sa mga taong ang tanging hangad ay ang aking presensya. Ang mga tulay na sinunog ko sa Maynila, prabo na mga yon, wala na. Ngunit dito sa bahay na ito na amoy rosemary at puno ng tunog ng pamilya, nagtatayo ako ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na hindi kayang nakawin. Isang bagay na hindi kayang burahin. Isang bagay na tinatawag na kapayapaan. At habang tinitingnan ko ang masayang mukha ng aking mga apo, alam ko na ito ang pinakamagandang investment na nagawa ko sa aking buong buhay, ang aking bagong simula.